Bulay this morning sa salita ng Diyos, the book of Nehemiah. Ginag-connect yung ating computer. Sa cellphone ko siya connect. So once again, good morning. Batiin po natin ating katabi na good morning. Pag hindi good morning, kinakot na iba. Batiin po natin muli na good morning. Good morning. Yan, po. So good morning po. Umaga na po. At tayo pinagsisimba. At tayo po yung magpupuli-puli sa salita po ng Panginoon Diyos. No po. At yung mga Sunday schooler na nandito sa ating mikron. No po. Para sila yung mag-aral. Kaya naman po dito sa loob. Mga magulang, mga young people na medyo nakakaunawa na. Ay nandito po tayo para pulihin po ang Diyos sa buhay po natin. So ngayon po, basahin po natin itong book of Nehemiah. Nehemiah chapter 1. No po, verse 1 down to verse number 4. No po, basahin po natin ito ng sali-salinan. And verse number 4 po, ay sabay-sabay po tayo. Sabi po sa verse number 1, the words of Nehemiah the son of Hakaliah, and it came to pass in the Mount Chilsu, in the 20th year, as I was in Shushan, the palace. Verse 2, may po begin. That Hanani concerning the Jews that had escaped, which were left of the captivity, and concerning the verse number 3. And they said unto me, the remnant that are left of the captivity there in the province are in great affliction, and reproach. The wall of Jerusalem also is broken down, and the gates thereof are burned with fire. And verse number 4 po, sabay-sabay po tayo, when it begin. And it came to pass, when I heard these words, that I sat down and wept, and mourned certain days, and fasted and prayed before God of heaven. Dahil lahat ngayon po, at tayo manalangin, at siya maraming Diyos at hila sa lahat. Kung po Diyos ay nagpupuli po nagpapasalamat sa panibagong pagkakataon at pinagkaroon po sa buhay po ng bawang isa. Maraming salamat sa mga uwi niya minawi. Awin ng kapinggan. Awa o Diyos, pagkinin po ng aming mga boses, mga tinig, at patuloy ang inyong pangalan ay maluwalhati. Maraming po salamat po Diyos sa pagkabasa po ng inyong mga salita na aming po pag-aaralan sa umaga po ito. Aming kadalangin na patuloy po ang bigyan ng karunungan, maunawaan po namin ang isyong kapatid. Nagdalangin po namin, O Diyos, ay yung sampag ng Espiritu ang umilos upang sa ganito, O Diyos, kayo po ang manatila, kayo ang mataas sa buhay po ni Nehemiah, kung paano niya po, Lord, na-rebuild yung wall of Jerusalem. Nawa, O Diyos, sa tuwingin po namin, na sana po makapagpatuloy po kami sa inyo po kabagat biyaya. Dahil po magpala po sa mga Sunday schooler, mga bata, sa murang edad, ay matutuhan po nila na pupunta sa simbahan. At sila po, O Diyos, ay patuloy na makapakinig at makapaglingkod sa inyong pong harapan. Huwag po kaya makagawa nga ng kaaway, kung hindi kayo po patuloy na bigyan ng kasiyahan at katagumpayan sa aking pong pagpapatuloy. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Please be seated now. Huwag na po ay mahal po. So once again, good morning. Tayo nagpapasalamat sa Diyos sapagkat tayo po muli nagkasama-sama, nagkakita-kita sa isang layunin para paglingkuran po natin ng Diyos sa ating mga buhay. Nga po, at alam niyo po ba, alam po ang mga kabigatan, kakuha po yan, iba't iba ang mga nangyari, mga kalamitan, may bagyo, may lindol, nga po, kung imagine, nandoon, yung mga tao na napapahamak, kaya nga sabi ng Panginoon, dapat habang tayo may oras, habang tayo may pagkakataon, ano man ang ating mga pinagdadaanan, magkaroon po tayo ng oras ng paglilingkod sa Diyos. Pasasalamat po sa Panginoon, sapagkat yun po ang nais ng Diyos, mga kapatid, sa gitna man po ng mga pagsubok, makita natin na meron pa rin po umaga. Makita po natin na meron pa rin pag-asa. Kaya lagi tayo magpasalamat sa biyaya po ng Panginoon. Kaya nga kung iisipin natin, what if kung sa atin kaya dumaan yung kalamidad, dumaan yung lindol, dumaan yung mga pagsubok, kakayanin kaya natin. Kaya nga sabi ng Diyos, mga kapatid, sa buhay po natin, ano ba ang ating pinagdadaanan, dapat tayo matutong lumakas, tumatag sa biyaya po ng Panginoon. Kagaya po ba, itong parang ganito po nangyari. Na po, sa lugar po ng Cebu, na po, na sabi natin lumindol, may mga nasira. Dito naman mga kapatid sa ating pag-aaralan sa umaga po ito, meron po labanan. Na po, dito nga po yung Jerusalem ay pinalo. Na po, yung bayan ng Diyos, maraming kumakalaban. Na po, sa mga tao ng Panginoon. Kaya ano po nangyari mga kapatid, yung wall of Jerusalem ay nasira. Kaya nga sabi dyan mga kapatid, meron nag-report kay Nehemiah. Si Nehemiah mga kapatid,
meron po siyang posisyon sa gobyerno. Cup-bearer siya ng king. Na po, lagi kasama yung king. No po, so ngayon nung nabalitaan niya po mga kapatid, na may nagbalita sa kanya na yung wall of Jerusalem ay nasira, no po, na maraming tao napahamak, siya po'y nalungkot. No po, bakit? Kasi bayan ng Diyos yun. No po, at nasira yung wall. Kaya nga sabi niya dito mga kapatid sa verse number 4, and it came to pass when I heard these words, that I sat down and wept, and mourned certain days, and fasted, and prayed before the God of heaven. Siya po'y nanalangin. No po, bakit? Kasi nga marami siyang mga kapatid, mga kamag-anak, no po, mga mahal sa buhay na nandoon, na nagabi ng kalaban, no po, at nasira yung wall, no po, at nandun sila nasadlak sila sa dusa. Para po ba yung nangyari doon mga kapatid sa Cebu? Kung papasin natin, maraming mga tahanan na nasira, pati nga mga building. Diba? Meron pa nga doon, ginawa para sa Vizcaya. Nakita niyo ba yung Bogo City Hall? Napakalapat ng poste. Kaso na, di ba? Yung poste pala, ganyan lang kalaki. Nilagyan lang, inasentada lang ng hollow blocks para magmukhang malaki. Kaya pala, lumito lang, nagiba. No, po kaya din mo magkikita, maraming natrabaho kasi, maraming nandaraya. No po, kaya maraming nawasak, maraming nasira. No po, kaya nandoon yung mga tao, nasa lubog sila, kaya nga yung tao nangangailangan ng tulong. No po, yung mga tao nandoon, mga kapatid, ano yung request nila? Pagkain at tubig lang. Kung imagine yung request nila, napakasimple lang. Tubig na may inom at pagkain, nakakainin. Sapagkat napakahirap ng pinagdadaan. Naranasan niyo ba yung pumutok yung bulkang Pinatubo? Diba? Di ba pinanganak, tubig pa lang. Tapos si Nanay Guli. Naranasan niyo. Pero dito na hindi ko nagalit. Pero nalakas. Hindi mo dito nanay. Ashpol lang. No po? Sino pa? Si Sister Dan, naranasan mo yan? Hindi, no? Tubig pa lang nung kayo eh. Kasi Leo, no? Ako nung bata ako nun eh. No? Naalala ko, yung kami, pumutok yung bulkang Pinatubo, nagpipiknik pa kami. No po? Nakasakay kami sa kareta. Ng Kalabaw. No? Tapos nagpipiknik kami, nung pumutok yung bulkan, sumakay kami sa kareta. No? Umuwi na. Eh yung mga tito ko, meron silang mga truck na dinadrive at doon kami. Iba't iba yung mga lugar na pinuntahan namin. So napakahirap. Nasa truck. Tapos naalala ko pa, dahil nagutom kami, si Jollibee dumating at nagbigay ng burger. Diba? Tapos naging masaya na ulit. So papasin natin mga kapatid, parang ganito yung senaryo. Yung bansang Jerusalem, mga kapatid, natamit sila, nagapi sila. So ngayon, nandun ang kahirapan, nandun ang pagtatangis, nandun mga kapatid, yung mga sabihin natin mga kahirapan sa buhay. Pero pansinin po natin mga kapatid, ang gusto ko i-emphasize dito, sa gitna man po ng pagsubok, meron tayong kailangan gawin. Kailangan pa rin tayong bumangon. Kailangan pa rin tayong tumayo. Kailangan pa rin tayong mga kapatid, itindig natin ang ating sarili sapagkat ang sabi ng Panginoon, kung ikaw ay tatangis na pang walang hanggan, meron bang magbabago? Kung ikaw ay mag-aalala, gagaling ka ba? Kaya nga sabi ng Diyos, mga kapatid, dapat ang kailangan natin gawin like Nehemiah, ang ginawa ko niya, siya po ay nanalangin. Manalangin. Alam niyo po ba yung manalangin? Nagbibigay ng kapayapaan. Kasi bakit? Nasabi natin sa Diyos. Na po, nasumbong natin sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon mga kapatid, ang pinaka-the best na kailangan natin gawin, i-offer sa kanila, sa mga kalamidad na ating pong nararanasan yung ibang tao, sa kanilang mga problema, ang kailangan natin gawin, ipanalangin sila. Ipanalangin sila na sila'y lumakas, tumatag. Malagpasan ang pagsubok. Na po, kaya sabi ng Panginoon mga kapatid, alam niyo po ba, yan po ang goal ng ating kaaway. Ang buhay natin ay sirahin. Na po, ang title po ng ating message mga kapatid, is, mga kapatid, na kailangan natin itayo o ayusin muli. Ano po yung mga kapatid? Unang punto, broken lives. Ang ating pong kaaway sa Satanas, pilit niyang sinisira ang buhay ng tao. Kaya sabi ng Panginoon mga kapatid, like Paul, ang wall mga kapatid, napaka-importante niyan. Na po, sabi nga kapag wala kang bakod, papasok yung gustong pumasok. Tama ba? Pero kapag may bakod ka, di ba, nasi-secure. Na po, napipigilan yung mga gustong pumasok. Kaya yung bakod that time mga kapatid, napakahalaga. Na po, in the old times, yung mga pader, talagang pinapatawag nila, na po, pinapatibay nila sapagkat nga yun yung ano nila eh, pag-defense sa kalaban.
Nga po, kaya lang, sabi ng Panginoon, sa buhay po natin, merong pilit na sinisira ang ating kaaway sa atin. Anong sinisira niya sa atin? Buhay natin. Kaya maraming tao nandoon, nasasadlak sa dusa. Maraming mga tao nandoon, nalulubog sila, mga kapatid, sa kahirapan, sa problema, sa bisyo. Na sabi ng Panginoon, tila baga na maraming tao nawawalan ng pag-asa. Baka dumating na rin po sa punto na sinabi nyo, parang wala na yata pag-asa. Na po, sila ng buhay natin. No? Ang sabi ng Diyos, mga kapatid, yes, nasira man ang iyong buhay. Pero alam niyo po ba, sabi ng Panginoon, pwede pang ayusin ng Diyos yan. Hindi pa po huli ang lahat, amen? Pwede pang baguhin ng Diyos. Na po, bagamat ang buhay natin, kung tatanungin ko kayo, Pastor, bakit ang buhay ko palagi na lang ako umiiyak? Palagi na lang puro ng problema. Palagi na lang ako malungkot. Kasi may kulang. Kulang ang Diyos. No po, wala kang Diyos na pinaglilingkuran, wala kang Diyos na pwedeng lapitan. Kaya nga sabi ng Diyos, mga kapatid, mag-iiba yung kwento ng iyong buhay kapag sinama mo na ang Diyos sa buhay mo. No po, inuulit mga kapatid, mga bagay na dapat natin ayusin, broken lives, sirang buhay, maayos yan mga kapatid kapag ilalapit natin sa Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon mga kapatid, saan magpapatibay yung buhay? Paano katatatag? No po, hindi naman po broken lives mga kapatid, broken principles. Ang tao mga kapatid, marami siyang prinsipyo na hindi tama. Maraming prinsipyo na baluktot. Maraming prinsipyo na sa kanyang buhay, mga kapatid, na akala niya maayos, pero taliwas po sa salita ng Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, ito ang aking salita, na po ino-offer niya sa lahat para tayo magkaroon ng tamang isipan. Kasi nga nasira ang buhay, maraming tao itong buhay sa taas, inuulit ko mga kapatid, sisirain niya ang ating buhay. Sisirain niya ang ating kaisipan. At ano pa mga kapatid? Broken promises. Diba? Maraming mga pangako hindi natutupad. Sabi nga ng kasabihan, promises are meant to be broken. Diba? Kasi bakit? Tao lang tayo. Sabi ng tao. Pero sabi ng Diyos, diba? Sa Diyos, mga kapatid, ang kanyang pangako, tutuparin niya. Sa Panginoon, ang kanyang pangako, gagawin niya. Kaya nga sabi ng Panginoon, mga kapatid, dapat ganoon din ikaw sa harapan ng Diyos, na kapag ikaw ay nangako sa Panginoon, dapat gawin mo. Dapat tuparin mo. Dapat ayusin natin ang ating sarili. Kaya nga sabi ng Panginoon, mga kapatid, sa buhay po natin, nais ng Diyos na tayo itayo. Nais ng Diyos na tayo ay, sabihin natin, itindig muli ang ating mga sarili. Sapagkat nga, pilit tayong pinababagsak ng ating kaaway. Kaya nga sabi ng Diyos, ayusin natin. Kaya po, anong kailangan gawin? Manalangin. Anong kailangan gawin? Makinig na salita ng Diyos. Anong kailangan gawin? Ilapit po ang iyong sarili sa Panginoon. Kaya po, broken lives, broken principle, broken promises. Ano ba mga kapatid? Broken heart. Ito, diba? Minsan na. Diba? Nasisira yung ating puso. Nabibigo tayo sa pag-ibig. Kasi bakit? Minsan ang dami natin ina-expect sa buhay. At yun, minsan tayo nasasaktan. Bakit? Kasi masyado tayo nag-expect. Sabi nga, huwag ka masyado mag-expect. Para pag hindi binigay, hindi ka masasaktan. Kaya po, kaya sabi niya ng ating pinag-aralan mga kapatid, broken heart. Na po na minsan maraming mga tao, sila po ay napapalayo sa Diyos because of broken hearted. Nanlulumo. No po, para bang sa kanilang buhay, lagi nila sinasabi, bakit pa ganyan, hindi ako pinagbibigyan. Nagmamahal ako, pero hindi ako pinagbibigyan. Diba? Broken heart. Alam niyo naman, kapag ang tao, broken heart, walang siya. Diba? Sa iba nga, mga kapatid, akala nila kapag na-broken hearted sila, akala nila yung solusyon, magpapakamatay. Mali. Amen? Maraming nagmamahal sa iyo. May mananay ka nagmamahal. May tatay ka nagmamahal. May mga kapatid ka. Higit sa lahat, may Diyos na nagmamahal sa iyo. Napo, kaya lang niyo ba mga kapatid yung ating kaaway sa tanas? Gusto niya mawalan ka ng pag-asa. Napo, kagaya dito mga kapatid, nagabi sila, natalo sila, umiyak sila. Mga kapatid, pero buti na lang may Nehemia. May Nehemia na nanalangin. May Nehemia mga kapatid na nanguna para ulit itayo yung Wall of Jerusalem. Nang sabi ng Diyos mga kapatid sa buhay natin,
dumanas ka man ng kabiguan, dumanas ka man ng kahirapan, dumanas ka man ng matinding karamdaman, ang sabi ng Diyos, huwag mong hahayaan na ikaw ay matalo ng kalaban. Na po, sapagkat lagi natin tandaan, hindi pinapadaan ng Diyos sa atin yan para tayo i-down. Ang gusto ng Diyos, lumakas ka, tumatag ka. Na po, may mga pagkakataon sa ating buhay, sabi mo nga lagi, hindi tayo perfect, tayo pinagkakamali, pero nawa sa buhay natin kapag napagtanto natin yung mga pagkakamali natin, matuto tayo mag-ayos. Matuto tayo magbago. Sapagkat lagi mo sinasabi, walang magbabago kung wala kang babaguhin. Walang magiging maayos kung wala kang maayusin. Anong kailangan gawin? Kailangan kang magsimulang magbago. Anong maayusin mo? Ayusin mo ang buhay mo. Ayusin mo yung prinsipyo mo. Amen? Ayusin mo, mga kapatid, yung mga pangako mo. Yung mga promises mo. At ayusin natin ang ating mga puso. Kaya sabi ng Panginoon kapatid, sa bagay na ating dapat gawin, itong kailangan natin ayusin. Buhay natin, kaisipan natin, mga pangako natin, at puso natin. Sapagkat ang sabi ng Panginoon kapatid, hindi tayo gagamitin ng Diyos kung hindi tayo mag-aayos. Tanong po sa umagang ito, gusto niyo po ba na kayo gamitin ng Diyos? Sabi nga kaninang awitin, a-higher call. Mataas na pagtawag. Minsan sa buhay natin, ang daming tumatawag sa atin. Tama po ba? Tinatawagan ka ni kumare. Tinatawagan ka ni kumpare. Tinatawagan ka ng mga kamag-anak. Iba-iba yung mga tumatawag sa atin. Pero sabi ng Diyos, mga kapatid, ano yung mas bibigyan mo ng pansin? Kasi ang Diyos tumatawag din sa'yo. Kaya nga sabi ng kanta, a higher call, mas mataas yung pagtawag. Bakit mataas? Kasi ang Diyos ang tumatawag. Kaya nga dapat ano kailangan natin gawin? Kailangan tayong tumugon sa pagtawag ng Diyos. Maraming salamat sa umaga po ito. Tumugod kayo sa panawagan ng Diyos na magsimba. Tumugod po kayo sa panawagan ng Diyos na maglingkod. Tumugod kayo sa panawagan ng Diyos na kayo'y lumapit sa Kanya, manalangin, na pumagdilay-dilay sa Kanya mga salita. Sapagkat sabi ng Diyos, maraming mga tao, pag-araw na linggo, iba't iba ang kanilang mga direksyon. Iba't iba ang kanilang mga pinupuntahan. Iba't iba ang kanilang mga lakad. Pero sabi ng Diyos, mga kapatid, pwede po ba? Sabi ng Panginoon, kung ikaw ay talaga nagmamahal sa akin, unahin muna ako bago lahat. Amen? Kailangan lagi una ang Diyos, wag huli. Ito nga lagi yung sinasabi, mga kapatid, minsan tayo nagtatampo. Sabi natin, Panginoon, bakit huli ako sa blessing? Huli ako sa pagpapala. Check mo yung iyong sarili, sabi ng Diyos. Kaya ka na huli kasi bakit? Kasi huli ka rin lumalakad sa akin. Bakit hindi mo subukan maging maaga? Bakit hindi mo subukan, mga kapatid, i-priority mo ko sa iyong buhay, sabi ng Diyos? Kung hindi, ipapatamasa ng Panginoon yung mga bagay na pwede mong marating. Kaya sa buhay natin, mga kapatid, hindi lahat trabaho, hindi lahat pamamasyal, hindi lahat mga kasiyahan lang sa buhay. Hindi po, mga kapatid, dapat lagi natin tandaan, meron tayong dapat paglilingkod sa Diyos. Amen? Meron tayong dapat pagpupuri sa pangalan ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, mga kapatid, mabiyaya ang Diyos. Nauna niyo po ba yung kinanta ni Sister Grace ng solo natin? Grace. Nang sabi ng Diyos, ilang beses kaya tayong laging dinadampot ng Diyos, pinupulot ng Diyos. Diba? Alam niyo ba tayo nagkakamali? Nadapa. Napo, nadadown. Pero ang Diyos, pilit kang pinupulot eh. Kaya sabi ng kanta, how many times will you put me on? Diba? Minsan nahihiya na yung kanta eh. Diba? Yung writer, nahihiya na siya sa kanyang sarili. Bakit? Lagi siya nagkakamali, lagi siya nagdadown. Pero ang Diyos, pilit ka pa rin, pinipit. Diba? Pinipit. Pinupulot, tinatayo. Inangayos ang iyong buhay. Kaya nga ni title ng kanta, grace, biyaya. Diba? Kaya kung imagine, mabiyaya ang Diyos. Bagamat tayo matigas ang ulo natin, bagamat tayo, mga kapatid, minsan, meron tayong mga prinsipyong mali sa buhay natin. Minsan sa buhay natin, laging nahuhuli ang Diyos, pero mabiyaya pa rin ng Panginoon. Bakit? Kasi pilit na binibigyan ng pagkakataon. Pagkakataon na magbago. Pagkakataon na mag-ayos. Pagkakataon, mga kapatid, na manumbalik muli sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, mga kapatid, mabiyaya ang Panginoon. Kaya sabi ng Diyos, sana huwag nating hayaan, masayang yung biyaya ng Diyos. Amen? Could you imagine, minahal tayo ng Diyos? Could you imagine, mga kapatid, yung bang hindi man tayo kaibig-ibig, pero inibig tayo ng Panginoon. Kaya ganun, mga kapatid, na sabi ng Panginoon, we don't deserve. Aminin po kasi ng grace, mga kapatid, unmerited favor eh.
You don't deserve. Hindi natin deserve yung biyaya ng Diyos, yung pagmahal ng Panginoon, pero minahal pa rin tayo ng Diyos. Yun po ang tawag ay grace. Mga kapatid, hindi mo pinagpagalan, hindi mo pinagpaguran. Kaya nga sabi ng Diyos, mga kapatid, sa buhay natin, believers in Christ, na po Christians, if you really love God, yan ang sabi ng Diyos, meron kong kailangan ng Diyos. Kasi nga, pilit na sinisira ng ating kaaway, buhay natin. Prinsipyo natin. Na po, pangako natin. Ilang beses na kaya nasira yung pangako mo sa Diyos? Tanongin ko po kayo, mga kapatid, tinutupad mo ba natin yung pangako natin sa Diyos? Alam niyo po ba, may nakasulat sa Bible, to sa Ecclesiastes. Mga kapatid, na po, observe lamang po, to sa Ecclesiastes, para makita niyo po mga kapatid, na yung pangako na dapat tinutupad. Sapagkat yung pangako sa Panginoon, mga kapatid, na hindi tinutupad, malaking kasalanan sa Diyos. Na po, para pag ginagawa natin, walang halaga ang Panginoon sa buhay natin. Kaya sabi po dito sa verse number 4. Sige nga po, basahin niyo nga po yan. Verse number 4. Ready, begin? Yun po mga kapatid. Kung yung imagine, pasinin niyo po mga kapatid, sabi ng salita ng Diyos mga kapatid, when thou vowest a vow unto God, differ not to faith. Kapag daw ikaw ay nangako sa Diyos, mga kapatid, huwag mong isipin na huwag mong gagawin ito. Huwag mong isipin na hindi mo ibibigay ito. Sapagkat sabi ng Diyos, mga kapatid, walang kasiyahan ng Diyos sa mga mamang. Sino yung pananalita ng Diyos? For He hath no pleasure in fools. Na po, pag daw ikaw ay nangako sa Panginoon, hindi mo ginagawa, ang tawag ng Panginoon sa iyo, mamang. Bakit? Kasi hindi ka nangako sa tao, nangako ka sa Diyos. Kaya nga sabi niya sa last word niya, mga kapatid, last phrase, pay that which thou hast vowed. Bayaran mo kung anong yung pinangako. Tuparin mo kung ano yung pinangako. Sapagkat sabi sa verse number 5, better is it that thou shouldest not vow, than thou shouldest vow and not pay it. Mas maganda pa daw na hindi ka na nangako kaysa nangako ka at hindi mo ginawa. Nga po, kaya nga sabi ng mga kapatid sa verse number 6, suffer not thy mouth to cause flesh to sin. Neither say thou before the angel that it was an error. Wherefore should God be angry at thy voice and destroy the work of thy hands? Ito mga kapatid, kasi niya mga kapatid, huwag mo sasabihin na nagkamali ka na ng pagsabi. Diba? Nga po, sa harapan ng mga anghel, na ikaw lamang ay nagkamali. Nga po, kung hindi, ang sabi ng Panginoon, huwag mong hayaang magalit ang Diyos. Ay, mga kapatid, tanongin ko kayo, kapag may nangako sa inyo at di niya tinupad, di ba nagagalit kayo? Sabi niya, bibigyan niya ako. Sabi niya, tutulungan niya ako eh. Tama? Kasi bakit? Kasi ikaw ay umaasa. May nangako. May nagsabi. Tapos hindi tinupad. Nagagalit ka. So ngayon ang sabi ng Panginoon, hayaan mo ba ng Diyos ay magalit sa buhay natin? Sa mga bagay na pinangako natin na hindi natin ito tinutupad. No po? Kasi sabi ng Diyos, mga kapatid, sisirain ng Diyos yung mga gawa ng ating mga kamay. Kasi bakit? Kasi hindi mo binibigay yung para sa Diyos. Hindi mo ginagawa yung para sa Panginoon. Diba? Sabi nga sa inyo, dati meron tayo pinupuntahan, remember tayo, Rusi, sa Rusi. Sabi niya no po, no, sabi niya, Pastor, bakit kaya yung mga nagiging manager, napopromote sila? Napopromote na sila, yung mayaman, dumadami ng mga resources, nakakabili ng mga sasakyan. Pero kaya bakit kaya dumarating pa rin yung point na sila ay nadidemote? Diba? Yung na-promote sila ng manager, tapos bago-bago na sila. Bakit? Kasi Pastor, diba naranasan nila yung success? Diba? So sabi ko sa kanya, Brad, sabi ko sa kanya, yung nakakalungkot. Minsan maraming tao, kapag nakuha niya na yung kanyang nais, nakakalimot na sa kanyang mga pinangako. Diba? Di ba kapag wala ang tao ng pangako niya, Panginoon, ibigay mo lamang ito, maglilingkod ako. Panginoon, ibigay mo lamang ito, magbibigay ako. Panginoon, makamit ko lang yung mga bagay na ito, susuporta ako sa gawain mo. Panginoon, gagaling lamang ako. Ang buhay ko, ipaglilingkod ko sa Diyos. Kung imagine, nung may sakit, lagi lumalapit sa Diyos, nung gumaling, naramdaman ulit ang lakas, pwede na ulit siya lumibot, mamasyal.
Hindi na siya nahagilap sa simbahan. Na po, ginawa na naman ang kanyang sariling gusto. Tapos, ano po nangyari? Magkakaroon na naman ng karamdaman. At pag nagkaroon ng karamdaman, lalapit na naman sa Diyos. Na po, kaya nga sabi ng Panginoon, nakakalungkot, maraming mga taong hindi nila ginagawa yung pangako nila sa Panginoon. Na po, kaya ang challenging is one of us, mga kapatid, pag tayo nangako sa Diyos, gawin natin, amen? Gawin natin. Na po, yung kapatid natin yun, mga kapatid, wala na kayo, nasa langit na. Mula edad, inuwan ng Diyos. Kasi bakit? Yung tinanong niya sa akin, nangyari sa kanya. Nangako rin sa Panginoon. Kapag nagkaroon ng sasakyan, maging manager lang. No po, maglilingkod sa Diyos, kaso nung naging manager, naging busy. Alam niyo po ba kasi mga kapatid, ni-require siya. Dapat every Sunday ko ka lang. Baka may mawala. No po, kukontrolin ka eh. No? Kaya nangyari, hindi niya tinupad, hindi niya natupad yung pangako niya sa Diyos. No po, kaya nangyari mga kapatid, from success, nandun, bumagsak ulit. Ang tanong mga kapatid sa buhay natin, gusto kaya natin mangyari yun? Kinukwento ko ito bakit? Kasi tunay na nangyari. No po, na-realize pa niya sa kalaunan. No po, nakapag-church siya sa huli niyang oras na niyang buhay. No? Dahil in-encourage siya, sabi ko sa kanya, Brad, malapit lang ang church. Di ba? May sasakyan ka na. Dati naka-tricycle lang. Tricycle lang siya. Buntis pa yung asawa. From Victoria, babiyahe papunta dito. Diba? Mag-church. Na po, ngayon, naka-4 wheels na. Hindi makapunta-punta. Pero sabi ko sa akin, Brad, malapit lang ang church. Simba ka. Ikaw daman eh. Simba ka. Tapos sa pagtanong niya sa kanya sarili, pumunta siya dito. Pero nagbiyahe siya from sa kanila, 15 minutes lang. Kasi siyempre, nakasasakyan. Mag-expressway. Nakakalapit po sa sabi, nakakalapit na pala ng church. Oo, sabi ko sa'yo, di ba? Sabi ko sa'yo, malapit lang eh. Di na gusto mo. Hinayaan ko pa tumagal na hindi pumunta. Na po, alam niyo ba, napagtanong niya sa kanya sarili siya nagkamali. Lumuhod siya at nanalangin sa Diyos. Kaso, siyempre, hindi natin hawak ang desisyon ng Diyos. Na po, pinuha pa rin ng Diyos ang kanyang buhay. Kaya ang challenge dito mga kapatid, kapag tayo nangako sa Diyos, gawin natin. Tuparin natin. Na po, sapagkat ang sabi ng Diyos, hindi ka nangako sa tao, nangako mo sa Diyos. Na po, kaya kung mapangako mo, meron kang karamdaman. Na po, nasasabihin mo, Panginoon, pagagalingin mo lamang ako. Na po, pagagalingin mo lamang ako na ako ay magbibigay ng buhay. Paglilingkod ko sa iyo na may katapatan, sana po gawin po natin yan. Kung tayo mga tumatanda, sinasabi natin, Panginoon, pahabain mo lang yung buhay ko, magiging suporta ako sa simbahan. Sana po gawin din po natin yan. Amen? No po, kung sinasabi natin yung mga talento natin, no po, na ipapagamit natin sa Diyos, ano ipagamit talaga natin? No po, kasi alam niyo po ba, may mga tumataliwas. Sabi ko po sa iyo, ang Diyos nagagalit din. Sisirain yung gawa ng ating mga kamay. No po, ang Diyos gusto niyang gamitin si Jonah. Ano nangyari kay Jonah? Tumaliwas, umalis. Kaya anong ginawa kay Jonah? O yun, inaabol siya ng malaking isda. Diba? At saka siya dilunok ng isda. No po, nagbiyahe siya. Kasi dapat pupunta siya sa lugar ng Ninive. Eh kaso, nag-iba siya ng landas. Pumunta siya doon sa Tarsus. No po, kasi bakit? Natakot siya sa Ninive. Baka hindi siya pagkikinggan. Kaso, doon siya gagamitin ng Diyos. Kailan niyo ba mga kapatid? Sa totoo lang. Tayo po, nais ng Diyos na tayo gamitin. Nais ng Diyos, maging instrumento tayo ng kanyang gawain. Na po, kaso sabi ng Panginoon, ang tanong mo sabi ng Panginoon, paano ka gagamitin ng Diyos? Kasi yung isa mga kapatid, si Jonah, ginamit na siya ng Panginoon, kaso wala sa kanyang kalooban. Yan ang ginawa mga kapatid, nagamit siya ng Diyos, kaso dumanas muna siya ng pagsubok. Ang kahirapan, bakit? Dahil sa katigasan ng mundo. Yan naman ginamit ng Diyos mga kapatid, dahil Nehemiah, siya sumunod sa kagustuhan ng Diyos. Yan ang ginawa ng Panginoon mga kapatid, ginamit siya mightily. Sino kasanggan ni Nehemiah? Ay patayo yung Wall of Jerusalem, yung hari. Ibinigay yung mga resources. Ibinigay yung mga kagamitan.
No po? Kaya alam niyo ba mga kapatid, na sabi ng Panginoon, as long na ikaw ay nagpapagamit, sumusunod sa kalooban ng Diyos, ang lahat ng bagay magiging smooth. Magiging maayos. No po? Magiging, sabihin natin, yung bang ang Diyos magpaprovide, yung bang ibibigay niyo yung mga naisin natin sa buhay. Kaya sabi ng Panginoon mga kapatid, hey, kailangan ka magising sa katotohanan. Kailangan mo na buksan ang iyong kaisipan. Mga kapatid, ng Diyos ay meron siyang plano. Po, sabi nga po lagi sa iyo, iba't iba tayong mga pamilya, iba't ibang mga lugar, pero pinagtatagpo-tagpo tayo ng Diyos. Pastor, bakit kaya tayo pinagkakilala ng Panginoon? Bakit kaya tayo pinagtatagpo-tagpo ng Panginoon? Sapagkat mayroong plano ang Diyos. Ang plano ng Panginoon, kaya tayo nagpupos ang ating landas. Di ba nagpupos yung landas natin? Nagpapasalamat ko ba kayong nagkakilala tayo? Nagpapasalamat ko kayo nagkilala sa Pastor. Alam niyo po yung month of October, Pastor's Appreciation Month sa buong mundo. Amen? Sa buong mundo to ha. Ang month of October, sa lahat ng mga churches, Pastor's Appreciation Month. Hindi lang dahil birthday ni Pastor. Kundi ang October talaga, Pastor's Appreciation Month. Na po, ako nagpapasalamat ako, nagkilala ko ng Pastor ko. Kasi bakit? Kasi binanalangin sa akin. Binagturo sa akin. Di ba? Kaya naman ako'y lumakas, tumatag. Diba? So ngayon ako'y malakas, matatag. Anong kailangan kong gawin? Kailangan akong patuloy na magpagamit sa Panginoon. Kasi bakit? Kasi nga yun ang purpose ng Diyos. Kasi nga yun ang plano ng Panginoon sa buhay natin. Na po, na sa buhay natin magkaroon tayo ng kaisipan na nagmumula sa Kanyang salita. Sapagkat nga mga kapatid, lagi ko sinasabi, ang ating kaaway, Satanas, pilit kang binabagsak. Pilit kanyang gustong masira. Pilit niya mga kapatid na sa buhay natin, tayo magipagkompromiso, magipag-compromise sa iba't ibang mga gawain. Pero sabi ng Diyos, you are a Christian. Alam ba yung word na Christian? Ang word na Christian, mga kapatid, ito yung mabigat na salita. Bakit, Pastor? Di ba ang lahat ng mga Pilipino ay Kristiyano? Diba? Sabi ng tao kasi Kristyanismo eh. No po? Pero yung iba kasi mga kapatid, nagki-Kristyanuhan lang. Kasi nga, bakit sinabing mabigat na pangalan yung word na Christian? Kasi, mga kapatid, nandoon ang pangalan ni Kristo. Nauna niyo ba? Sinasabi natin na tayo Kristiyano, dapat mamuhay tayo Kristiyano. Mamuhay tayo may takot sa Diyos. Huwag tayong mamuhay sa kasalanan. Huwag tayong mamuhay sa bisyo. Dapat matuto tayong umiwas. Amen? Umiiwas po kayo sa bisyo o lumalaki? Diba? Minsan sabi kasi ng kasabihan, Pastor, pasensya na kasi tinukso ako eh. Di ba? Eh, tukso mga kapatid lumalaki. Tama ba? Yung tukso po kasi Pastor eh, hindi lumayo eh. Hindi lalayo, tukso. Sino lalayo? Tayo. Amen? Kung tayo mananampalataya, umiwas tayo sa mga bagay na hindi magbibigay kasiyahan sa Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoon mga kapatid, sa buhay ko ng bawat isa, kailangan ayusin natin ang ating prinsipyo. Ayusin natin ang ating kaisipan. Ayusin natin ang ating pananalita. Ayusin natin ang ating puso. Ang tanong po sa bagay ito, gano'n kaya kalapit yung puso mo sa Diyos? Malapit po yung puso niya sa Diyos. Minsan, sabi natin, amen. Pero yung kilos natin, parang malayo tayo. Lang po, kung sinasabi natin malapit tayo sa Diyos, dapat kapag naglilingkod, masaya tayo, amen? Masaya po ba kayo? Ang masaya, yung mata, yung busy. Diba? Hindi napipilitan. Sino dito napipili na magsimba? Sabi ng Panginoon, pumunta ka na nga sa simbahan, napilitan ka. Diba? Andiyan nga yung kaaway natin, gumagawa ng paraan para hindi ka makapaglingkod. Pero ikaw, nandyan ka. Kaya nga sabi ng Diyos, kapatid, kung talaga yung puso mo malapit sa akin, dapat maging masaya ka every time na ikaw ay naglilingkod sa Diyos. Umaawit tayo sa Panginoon. Mananalangin tayo sa Kanya. Bakit? Kasi alam natin na siya ang pag-asa. Gusto natin ang pagpapala. Gusto natin na tayo bless ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, patuloy ka lumapit sa akin. Ang sabi ng salita ng Diyos, draw nigh to God and He will draw nigh to you. Lumapit ka sa Diyos at ang Diyos lalapit sa iyo. Na po, kaya sa buhay natin mga kapatid, kung iisipin natin, Pastor, bakit? Ang kamay po ba ng Panginoon ay may kinig para hindi tayo maabot? Napakalawak, napakahaba ng kamay ng Diyos.
Kaso ang sabi ng Panginoon, mas maganda, mas malapit. Mas maganda, close kayo ng Diyos. Nako, kaya nga sabi ng Diyos, kanino ka close? Kay close ka kay kumari? Di ba? Minsan sa buhay natin mga kapatid, gagamitin mo yung word na close. Mas close tayo sa ibang tao. Di ba kapag close ka sa ibang tao, meron kang kulang, iniisip mo agad siya, ay pagbibigyan ko nga siya ng ganito. May nakuha kang blessing, ay bibigyan ko nga sa kanito. Di ba? Ay pupuntahan ko nga siya, ay papasyalan ko nga siya. Bakit? Kasi close ka eh. Di ba? Kaya alam niyo ba mga kapatid, kung sinasabi natin close tayo sa Diyos, ay pasali nandito tayo. Amen? Nagsisimba, nagpupuli sa Diyos. Maraming salamat sa mga nanay. Sila nagkakaroon ng ladies fellowship. Ako, nagkikita-kita every Saturday. Meron po silang coffee time. Diba? Kwentuhan time. Chika time. And prayer time. Diba? Yun ang maganda eh. Diba? Kaya nga panalangin ko, ganun din yung mga men. O diba? Magkakaroon ng coffee time. Diba? Happy time. Diba? Hindi tayo mag-happy sa maling bagay. Mag-happy tayo sa magandang bagay. Pag-uusapan natin yung gawain ng Diyos. Nga po, tayo nga sabi ng ating pinag-aralan, mga kapatid, meron tayong kailangan i-rebuild. Meron tayong kailangan ayusin. Meron tayong mga kapatid sa buhay natin na kailangan natin patunayan ang ating sarili sa harapan ng Diyos. Sapagkat alam po ba, ang sabi ng salita ng Diyos, mga kapatid, sabi po ni Nehemiah, isang plano po, dun sa Nehemiah chapter 2, verse number 18. Basahin po natin yung verse number 18. Ano pong ginawa mga kapatid? Nung sila, napagtato nila na meron silang kailangan gawin. Nga po, sabi ni Nehemiah, at sinabi niya sa kamay ng Diyos, nga po, then I told them of the hand of my God, which was good upon me. Nga po, sinalaysay ni Nehemiah, kung gaano kabuti ang Diyos. As also the king's word that he had spoken unto me. Nga po, ganun din ang hari. Nga po, dahil nga si Nehemiah, naging siyang naglilingkod sa Diyos na may katapatan, katotohanan sa kanyang buhay, nakuha niya yung favor ng Diyos at favor ng king. Nga po, kaya ang ginawa mga kapatid, sinabi niya sa kanyang mga kasama, let us rise up and build. Tumayo tayo muli at tumindig. Nga po, tumayo tayo muli at meron tayong dapat gawin. At ang ginawa nila mga kapatid, so they strengthened their hands for this good work. Pinalakas nila ang kanilang kamay sa dakilang gawain. Thank you. Nga po, alam niyo ba, like sa simbahan natin, anais ng Diyos, mga kapatid, tayo magtulungan. Ano palalakasin natin, mga kamay natin? Ano palalakasin natin sarili natin? Bakit? Kasi may mabuting gawain. Nga po, ang gawain na ito ay mabuting gawain. Kaya nga sabi ng Diyos, mga kapatid, dapat magpatuloy lang tayo gumawa, maglingkod. Nga po, anong ginawa mga kapatid? At ito, ginawa nila yung Wall of Jerusalem in the book, in chapter 4. Gusto lang po namin po mga kapatid, chapter 4 and verse number 6. Anong pinangyari dito mga kapatid? So, built with the wall. So, ginawa na yung wall. Nga po, and the wall was joined together unto the half thereof. Nakalahati na yung pagtatayo ng wall. For the people had a mind to work. Pasilin po yung pananalita. Bakit nila nakalahati yung trabaho? Bakit nila naumpisahan na gumawa? Kasi bakit? Kasi yung mga tao, nagkaroon sila ng kaisipan na gumawa. Nagkaroon sila ng kaisipan na magtrabaho. Nagkaroon ng kaisipan na makipagkaisa. Kaya ang nangyari mga kapatid, natayo nila yung Wall of Jerusalem. Nga po, kaya sabi nila mga kapatid, in the book of Nehemiah chapter 4, na po, 4 and verse number, masinin niyo po, verse number 17, ito, natapos na nila yung wall eh. No? Sabi niya dito mga kapatid, then they which builded on the wall, and they that bear burdens with those that laden, everyone, one with his hand wrote in the work, and with the other held the weapon. Ito po mga kapatid, dahil nagkaroon silang kaisipan na gumawa, pero silang kalaban. So, yung ginawa nila mga kapatid, di sila nagagapi sa kalaban nila. Pilit silang nilulusog, pilit silang dinadown. Pero ang ginagawa nila mga kapatid, lumalaban sila, gumagawa sila. Kaya nga ang ginawa nila, nagkaroon silang strategy, pinalakas nila ang kanilang mga sarili, sapagkat nga naunawaan nila na ang kailangan nilang gawin ay dakilang gawain. Kaya nung sabi nyo mga kapatid sa verse number 19, pasinin niyo po yung verse number 19. And I said,
And I said unto the nobles, and to the rulers, and to the rest of the people, the work is great and large, and we are separated upon the wall, one far from the other. No? Ano ba kailangan natin gawin, mga kapatid? Broken relationship. Pero tayong kailangan ayusin sa kapwa natin. Dito, mga kapatid, pasin natin, ang gawain ng Diyos ay napakalawak at dakila. Kung tayo magkakawatak-watak, kung tayo magse-separate, mga kapatid, sa iba't ibang mga wall, no? Kunti lang ang magagawa natin. Kaya nga sabi niya, mga kapatid, kailangan tayo mag-connect. Kailangan tayo, mga kapatid, yung mag-word ng interconnection. Na po, kaya sa buhay natin, mga kapatid, huwag natin ilayo ang ating sarili. Yes, meron tayo mga differences. Na po, minsan yung mga differences na yan, yan ang nagiging dahilan para din tayo mag-usap. Hindi ako pinigyan, hindi ako tinulungan. Diba? Nagkakaroon ng tampuhan. Ang sabi ng Diyos, mga kapatid, yan yung mga wall. No po, wall na ano? Na parang sineseparate mo yung sarili. Di ba nga lagi ko sinasabi sa inyo, mga kapatid, sa buhay natin? Ang kailangan natin gawin, don't build a lot of walls, build bridges. Diba? Dapat tulad yung gagawin natin mga bridge. Na para makalipat tayo sa iba. Ano ibig sabihin? Yung bang huwag natin masyadong iiwalay ang ating sarili, dapat nagpo-connect tayo sa bawat isa. Kaya napakaganda nga yung sabi ko, yung fellowship. Diba? Nagkakaroon ng kwentuhan, nagkakaroon ng bonding, nagkakaroon ng palakasan, nagkakaroon ng tinatawag na testimony na kayo yung gumagawa, mga kapatid, ayon sa kagustuhan ng Diyos. Kasi bakit? Kailangan natin yun eh. Kailangan ma-release yung problems, yung stress. Diba? Kailangan yung meron kong kapwa mananampalataya na sasabi niya, sige, ipag-pray natin sa Diyos. Na po, kaya sabi ng ating Panginoon, mga kapatid, ipagpatuloy mo yung paggawa, ipagpatuloy mo yung paglilingkod, ipagpatuloy natin, mga kapatid, yung mga bagay na kailangan natin gawin para sa gawain ng Diyos. Sapagkat nga, mga kapatid, sabi ko lagi, ang ating kaaway, hindi tayo gusto iminsan. Na po, ano ba, mga kapatid? Ang sabi ko, mga kapatid, dito sa Book of Nehemiah, chapter 6. Ako po sa kalaman po, Nehemiah chapter 6. Para makasunod po kayo, verse number 9. Nehemiah chapter 6 and verse number 9. Ano po nangyari dito, mga kapatid? Sa verse number 9. For they made us afraid, saying, ito mga kapatid, mga kaaway natin, mga kalaban, ginagawa tayong matatakutin. At pilit na sinasabi, their hands shall be weakened from the work. Mapapagod sila, maghihina sila. No po, that it be not done, para hindi matapos. No po, inugulit mga kapatid, sa buhay natin, maraming kumangalaban, maraming may ayaw sa mga bagay na ginagawa natin, lalong-lalo na para sa Diyos. Mga kapatid, para sa gawain ng Panginoon, minsan may kukontra, ay, huwag kang magbibigay, ay, huwag kang masyadong magpapapagod dyan, ay, huwag kang masyadong tutulong dyan sa simbahan. Diba? Could you imagine? Bakit? Kasi mga kalaban yun eh. Napo, could you imagine, yung paggawa natin sa gawain ng Diyos, hindi mawawala ng kabuluhan, amen? Kasi bakit? Gawain ito ng Diyos eh. Pero maraming tao, mga kapatid, nag-uudyok pa, huwag kang masyadong magbigay, huwag kang masyadong mag-effort, huwag kang masyadong mag-sacrifice. Unahin mo yung sarili. Diba? Yun ang gusto nila eh. Kaya nga dito, mga kapatid, nasabi ng ating kaaway, no po, ginagawa nila tayo maratakutin, ginagawa nila mahina yung ating mga kamay para hindi matapos yung kailangan natin gawin. Pero ang sabi ni Nehemiah, now therefore, O God, strengthen my hands. Pinanalangin sa Diyos, Lord, palakasin mo nga yung mga kamay. Marami pa nga nagbabash sa akin. Marami gusto, pahimuin ako sa ating paglilingkod. Pero Lord, palakasin mo yung mga kamay. Diba? This must be our prayer. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kapatid, our best, mga kapatid, weapon is prayer. Kaya ipag-pray natin sa biyaya ng Diyos. Ito po, mga kapatid, ay matapos natin. Kaya alam niyo ba yung wall of Jerusalem natapos? Verse number 15. Sabi sa verse number 15, so the wall was finished in the 20 and 50th day of Mount Elon in 50 and 2 days. Could you imagine? Ilang araw nilang ginawa? 52 days lang. Natapos nila yung napakalaking wall. Na po, kasi babalutin yung wall of Jerusalem. Napakalawak.
Pero bakit nila natapos within 52 days? Kung siguro si Diskaya yung gumawa dyan, napakatagal yan. Di ba? Mga flood control project, pinapahaba nila para dumami yung mga project nila. Di ba? Oh, pero ito, 52 days lang. Napakalawak na kanilang pinader. Bakit? Kasi nga maraming tumulong. Maraming nagkaisa. Maraming ang gusto magpahinto sa kanila. Pero hindi sila nagpatinag. Kaya natapos sila. Kaya alam mo ba mga kapatid, ang nais na Diyos sa buhay natin? Tapusin natin yung dapat natin tapusin. Sino po dito yung gusto nyo lang lagi nagsisimula, walang natatapos? Di ba pangit? Dapat may natatapos. May accomplish. May output. Sa mga project, kung walang tapos, walang bayad. Kasi yung mga flood control project, nag-picture. I-picture ng iba, no? Sabi nila, finish work. Kung pinatahan, wala man. Ang bira, no? Sumagad, magagaling yung mga technology ngayon eh. Napapakita nila tapos kahit wala. Kaya ano tawag? Ghost project. Diba? Mga ghost project ng mga politiko. Kasi nga naman, sabi nila, kaya nga nakakalungkot eh, kapag gumagastos na malaki sa eleksyon, papawiin din nila eh. Papawiin din nila. Na po, kaya nga sabi ng Panginoon mga kapatid sa buhay natin, dapat huwag tayo maging ganun, huwag tayo maging ghost project ha. Baka sinasabi nyo, ay natapos ko na to, natapos ko na to. Ay Panginoon, ito nagawa ko na. Kaso ang kasalita lang pala, walang nagagawa. Walang output. Ano tawag doon? Masalita ka lang. Sa Kapampangan, mayanig ka mo. Sa Tagalog, mayabang lang. Diba? Gusto mo, bida ka ng bida. Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, dapat tayo sa buhay natin. Hindi dapat ganun. Dapat may output. Diba? Yung ba meron tayong nakikitang resulta? Meron tayong nakikitang meron natatapos. At kapag meron tayong napatunayan, huwag tayo magmalaki. Amen? Kung meron pa na ibigay, meron pa na-produce, huwag kang magmalaki. Bakit? Kasi nga tayo yung instrumento ng Diyos. Ano sasabihin natin? Salamat sa Panginoon, ginamit ako. Diba? Yung bang lagi mo sasabihin, salamat sa Diyos. Ay, huwag mong gagawin na. Ay, oo, dahil sa akin yan. Okay. Mga kapatid, nasira ka na ng ating kaaway. Pumasok na yung letter I, kayabangan. Ako. Kung di dahil sa akin, hindi magagawa yan. Kung di dahil sa akin, hindi. Diba? Mali. Inuulit mga kapatid, dumating man yung time, meron tayong napatunayan. Meron tayong nagawa. Huwag pa rin po tayo magmayabang. Amen? Kamukha po sa aking buhay. Hindi ko sinasabi, mga kapatid, lahat ng bagay na ito dahil sa akin ng Diyos. Dahil lahat sa biyaya ng Diyos. Nagagawa natin yung mga bagay dahil sa tulong ng Diyos. Ang Diyos kasi nagpapadala ng tamang tao. Alam niyo ba ang Panginoon lagi nasa tayo mo? Kamukha kayo. Pinadala kayo ng Diyos sa amin. For what reason? Para maging pabigat? Hindi. Para maging kagaanan sa gawain ng Diyos. Kaya nga ang Diyos nagpapadala eh. Yung church na ito, mga kapatid, nung kailangan na magtatrabaho, ang dami mga tatay, mga nagtatrabaho lahat. Di ba? Mga mason. Kasi kailangan gumawa. Kaya, papansin ko mga kapatid, napakabiyaya ng Diyos. Napadala siya ng tamang tao. Diba? Sabi ko sa inyo, dito, di tayo nagpapahid ng tubig. Mineral water, yung mga mineral water natin. Kasi nagpadala ang Diyos eh. Libre lang. Nagpapahid ng internet. Libre lang. Imagine. Kasi bakit? Kasi ang Diyos gagamit ng tao. Gagamit siya ng mga katulong, magiging partner natin, magiging katuwang. Diba? Dati, naka-tricycle lang, nakamotor lang. O nagpadala ang Diyos ng kapartner. Diba? Si Brother Jed Manalang, sa Malabon pa. O, nagpadala ng mga sasakyan. Dati, problema yung mga sasakyan. Nangihiram lang. Alam niyo ba, nung una kami lumabas, nag-mission, kapag ito ko na ba sa inyo to? Diba? Yung jeep na white. Nagkaroon kami ng first Sunday service. Tapos yung Father's Day nun eh. Natin di na. Tapos nag-service kami doon sa ilalim ng akasya. So nakapag-start kami. Nakasasakyan kami kulay white. Kaso nung pauwi na kami dyan. Tapos dyan sa bagsakan dyan. Yung sasakyan nasira, yung gamit ko, yung kulay puti. Ayaw kumanda. Bumili ako ng mga gamit. Wala nang gagawa. Kaso, pilit pa rin namin dapat umuwi kami. Nag-drive kami pa uwi. Mga kapatid. Tapos umulan pa. Pero yung sasakyan na gamit ko, papunta. Diba? Kasi sira eh. No? Hirap nung nagsisimula.
tinutulak ko yung sasakyan, si Ma'am Maylin, dinadrive niya. O, drive mo ha, kasi ayaw magdali, tinutulak ko. Umuulan. Ako lang magsabi, tinutulak ko yung sasakyan. No choice eh. Alam ka lang naman si Ma'am Maylin magtulak. Di ba? Kung may tinutulak kasi nilalapot ko doon sa poste na may ilaw. Kasi gagawin. Hindi naman ako mekaniko. Pero kung ginagawa, ano nangyari? Sirani ko. Di ba? Tapos ang dilim-dilim. Tapos ang Diyos nagpadala ko, do you imagine? Nung nawawan na ako ng pag-asa, nalulungkot na ako. Hindi na nagpapagamit naman ako sa Diyos eh. Ang gusto lang namin maglito sa Panginoon, pero bakit ba napakahirap? Di ba? Kasi nga sa Satanas yung gusto niya eh. Maano ka eh. Malungkot ka, ma-discourage ka eh. Nasasabihin, ay, huwag ka na magpastor. Di ba? Doon ka na lang, sa mabala ka. Mahirap. Di ba? Pero buti na lang ang Diyos. Kung ako'y malungkot, mga kapatid. Sige, isa na lang. Last na lang. Sabi ko nga mamaya, last na lang. Pag hindi pa umanda na ito, iwan na natin ito. Di ba? No? Kaso mga kapatid, yun ang doon, malungkot na, no? Talagang pilit na ginagawa, inaayos. Mga kapatid, kasi magtakbo ito. No? Tapos ang madilim eh. Biglang lumiwanag. Alam niyo ba yung biglang lumiwanag? Bigla ako nasihan eh. Nga po, kala ko nandun na yung liwanag eh. Diba? Yung security guard pala lumapit. Last na. Kaya ka Diyos nagpapadala eh. Diba? Kapag pinangina ka na ng loob, papadala Diyos na kasama. Sabi niya, sir, ano po nangyari? Ano? Lumukas na yung loob. Kasi bakit? Kaya kang kasama eh. Yung nag-iisa, pinakausap mo lang sarili mo. Diba? Pero may kasama na, ay, ayaw ko kasi kumanda eh. Sige sir, ito pala sa ko kayo. Subukan niyo pa po isa. Diba? Could you imagine? Ang Diyos magpapadala. Sinubok ko ng isa. No po? Tapos nung nasubok ko, sabi ko nga mamaya, sige ma'am. Ang dali ko subukan. Kaya, pag hindi ako bandan, sir, di ba na namin dyan ha? Bantayan mo na lang kasi security guard ka naman eh. Sige po, wala akong problema. Bantayan mo po dyan. Bandan ko. At nung umanda pa na maayos. Diba? Ano yung nung umanda na maayos? Napakatao. Pinanda ko yung tugad bitang doon. Di ba? Yun ang pupulungan ako. Kasi bakit? Yun nga is manas eh. Gusto niya ma-discourage tayo. No? Kaya nga sabi nga sa inyo dati, nakapatid yung mga sasakyan namin, sira-sira. May motor ako dito kapag umuulan, masisira na. No? Dati wala naman sasakyan talaga eh. Nakamotor lang. Mamay Diyan lang lagi. Sidecar lang. Sama lang yan. Sa single lang motor. Nakakapit lang yan. Diba? Yung biyahe namin, napakalayo. Nakakapit lang. Minsan, lumulundag pa. Siyempre, ang bilis ng motor, diba? Tapos may biglang bato. Kaya hamso. Kaya, diba? Minsan, lumulundag pa. Diba? Pero nakahawak lang. Diba? Could you imagine, yung biyaya ng Diyos, napakadali. Ngayon, ang dami natin sa sakyan. Bakit? Kasi nga, magpapadala ng Diyos. Ang galaw. Ilang sasakyan ba yung pinag-pwede? Isa rin. Diba? Bisa yung gusto natin isa. Diba? Pero Diyos kapag nagpadala, diba? Higit pa sa iniisip natin. Kaya nga sabi ng Panginoon mga kapatid, huwag tayo dapat magpatumpik-tumpik. Pero anong kaisipan natin doon? Dapat hindi pa rin tayo magbabago. Diba? I-bless ka ng Panginoon. Diba? Binibigay yung mga nais mo. Sabi ng Diyos, huwag mong sunuhin. Yan ang ginagawa natin. Pinapahiram natin yung mga sasakyan natin. Diba? Kung nakapark lahat yung sasakyan natin yan, napakarami. Diba? L3, 3. Diba? Meron tayo 3 L3 pinahiram. Yung isa na kay Pastor Jonathan sa mundo, pinahiram natin. Yung isa, ayan. No? Yung Travis, sa Mabalaka, 3. Meron tayong van. Yung puti. Meron pa yung Spanda. Meron 5. Pero dalawa lang yun nandyan. Bakit? Kasi pinapahiram natin. Hindi natin susuluhin. Amen? Ano na yung Diyos eh? Yung mga blessing, huwag mong suluhin. Diba? Lagi mo sinasabi, pwede naman suluhin yan eh. Actually, kung hindi lang tayo mabait, diba? Susuluhin ko, sa akin lang, sa akin pinahiram yan, sa akin ko nakakilala eh. Nakaso, ilan lang yung magagamit? Hindi na yung ba? Pero kung ipapahiram, ipapagamit mo sa mga iba't mga gawain, nagagamit ng mga Diyos. Kaya kung gusto mong i-emphasize yung mga kapatid, dumating man yung time, i-bless ka ng Diyos. Huwag mong sarili mo. Bahagi natin. Amen? Bahagi natin. Bakit may mga bigas na pinamimigay? Bakit? Kasi, may blessing eh. Di ba? Makakain ko ba lang ng bigas? Parang ginag-check. Hindi na ako makain ng kanin eh. Alam niyo yung pagkain ko ngayon, itlog.
Itlog na lang ng itlog. Itlog in the morning. Kasi kailangan na lang yan, itlog. Tatlong itlog, para daw mabawasan yung itlog dito. Hindi, kailangan kasi healthy living. Kasi sabi ng aking doktor, kasi meron ako ano ito si Doc Lin. Si Mama Lin. Pangalan sa akin, Doc Lin. Kasi nag-research yan, ito kakainin mo. Hindi na wala na akong kakainin. Sabi ko, Doc Lin, Doc Lin, ako nakainin ko. Kaya patuloy niyo po kayo mag-pray. Kasi tumatanda na po ako. Sabi nga sa inyo, dahil sa sobrang hirap, minsan, nandun yung stress, hirap po, kaya nga ang Diyos nagpapadala siya ng tamang tao. Kaya nandito kayo. Amen? Kaya sana patuloy tayo magsama-sama. Matatapos natin ang buhay. Amen? Matatapos natin yung pag-review natin. Simbahan natin na napakalaki. Hindi siya nagsasabi sila, kasi sabi niya, pinakalaki-laki mo Kaya yan tuloy, hindi natatapos. Yung simbahan natin, pwede ko ng kalito, yung stage, malaki pa rin ito, sa pintuan, doon ako. Napakalawak kami. Diba? Siguro ba nila kalaki? Tapos na, napakaganda. Nilalagay pa tayo. Pero pinagpapawisan pa rin. Kasi bakit? Malawak. Diba? Marami pa rin gagawin. Natanong, pagunda ba tayo? Diba? Kaya kailangan magpatuloy tayo. Kaya kung alam muna natin kailangan ayusin, buhay natin. Prinsipyo natin. Amen? Mga pangako natin, pananalita. Puso natin, at yung relationship natin sa kapwa natin. Ako, kaya ako po bilang pastor ang ating panalangin sana, tingkol lang tayo. Bagaman, kunti lang tayo, sabi nga ng ating pananalita ng salita ng Diyos, gamitin mo kung sino nandyan. Sapagkat hindi mo magagamit ang bala. Tama ba? Kaya kung sino nandyan, sila ang gamitin. Kaya tayo naman nandito, tayo magpagamit. Amen? Tayo magpagamit. Sabihin ng Diyos. Kaya nga yung panalangin mga kapatid, sa buhay po ng bawat isa, magkaroon tayo ng isang layo, isang goal sa buhay po natin. Dahil natin sarili, makayos natin sa biyaya ng Diyos. Matulungan natin, magpalakas tayo. Kung ano man ang ating mga kabigatan, ilapit natin sa Diyos. At ang nais ng Panginoon, ang kanyang gawain. Itindig natin. At lagi natin sasabihin, you God be the glory. Diba? Kaya sana sa buhay natin, lagi natin ma-exercise sa Diyos ang papuri. Hindi sa tao. Ako, kaya panalangin mga kapatid sa buhay po ng bawat isa, tigpan lang po tayo. Para kilala natin sila sa aming Happy New Year. Ngayon, mga kapatid, October na. Sa susunod, November na. Sa susunod, December na. Nakakabilis lang ang panahon. Di ba na naman? Malapit ang basta, di ba? Parang kailan lang. Di ba? December na yung sabi mo, December. December. January na natin pinag-usap. December. Nakakabilis lang ang panahon. Kaya sabi ng Panginoon, bagamat mabilis ang panahon, dapat nananatili tayo sa paglilingkod ng Panginoon. Amen? Yun po kailangan natin gawin. Dahil lahat ito ngayon, susunod please, mga bagay na kailangan natin ayusin, broken lives, broken principle, broken promises, broken heart, and broken relationship. Ang sabi ng Diyos sa buhay natin, andyan ang ating kaaway. Pilit tayong binabagsak. Pilit tayong ginagawang malungkot. Pero nais ng Diyos, makita natin ang kanyang biyaya. Na nandun pa rin mga kapatid na bagamat minsan marami tayong pagkukulang, marami tayong pagkakamali, pero mabiyaya pa rin ng Diyos. Nang nais ng Diyos, tayo itayo. Nais ng Diyos na ikaw ay palakasin. Nais ng Diyos na ikaw ay bigyan ng kagalingan. Kaya sabi ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa, meron pang plano ng Diyos sa buhay natin. Meron plano ng Diyos na dapat pa natin gawin. Kaya sabi ng Diyos, huwag kang panghinaan ng loob. Ano man ang yung pinagdadaanan sa buhay? Patuloy mo lang ilapit ang iyong sarili. Panalangin. Ang pinakasandata natin yung panalangin. Kaya sa buhay natin, patuloy natin ipanalangin ang bawat isa. Ipag-pray mo yung nanay, ang yung tatay, ang yung lola, ang yung lolo, ang yung asawa, ang yung anak, ang yung mga kapatid. Pag-pray natin ang bawat isa.
Kailangan natin ng panalangin. Kailangan natin ng bawat isa. Huwag tayong mabuhay na maging makasarili. Ang Diyos, pilit tayo inaabot. Sana yung pag-aabot ng Diyos, abutin din natin siya. Kaya nawa sa buhay natin, patuloy natin, every Sunday, nilalapit ang ating sarili sa Kanya. Maglingkod tayo sa Kanya. Kung talagang mahal natin ang Panginoon, bigyan natin siya ng oras. Bigyan natin ang pagkakataon ng ating sarili na maglingkod, purihin ng Diyos at taas ang Kanyang pangalan sa pamamagitan ng ating mga buhay. Kaya sa umagang ito, ano man ang iyong mga kahilingan sa Diyos, bakit hindi mo hilapit? Lapit mo sa Kanya, iyagod mo yung mga paa. Ito ka sa harapan. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, ito po ang aking pinagdadaanan, ito po ang aking mga problema. Lord, tulungan po ninyo. Alam mo po, kayo makakatulong sa akin. Hingin mo sa Diyos. Sapagkat yun naman ang pangako ng Diyos na sabi ng Panginoon, humingin ka at ikaw ay aking pagbibigyan. Ipaubog mo sa akin. Huwag kang magsawang manalangin. Huwag kang magsawang lumapit. Sapagkat ang sabi ng Diyos, paano ka lalakas kung hindi mo ilalapit ang iyong sarili sa Diyos? Ang Diyos ay mabiyaya sa buhay mo na. Kaya nais ng Diyos, ano man ang iyong pinagdadaanan sa buhay, ilapit mo sa Diyos. Hindi pa huli ang lahat. Masirang buhay, maling prinsipyo, mga pangakong di natutupad, bigong puso, pag-aaway-away. Sabi ng Diyos, lahat ng bagay na yan ay pwedeng ayusin. As long na susundin mo ang nais ng Diyos sa iyong buhay. Nawag sa buhay mo natin, matapos natin ang gustong ipagawa ng Diyos. Huwag tayong mapagod. Huwag tayong makinanalo. Ang kailangan natin gawin, magkaisa, magtulong-tulong. Lagyan natin sa ating puso kayo si Pang. May plano ng Diyos, kaya ako nandito. Kaya ako nakilala si Pastor, kaya ako nakilala ang simbahan na ito. May plano ng Diyos. Sapagkat ang Diyos hindi nagkakamali. Kaya nawa sa buhay natin, huwag tayong umalis. Huwag tayong lumayo. Patuloy tayong magkaisa sa isang layunin. Purihin ang Diyos at dakilain siya sa ating mga buhay. Patuloy natin sama sa panalangin. Ang bawat siya. Tayo manalangin naman namin Diyos na kila sa lahat. Kami po o Diyos ay nagpupulit at nagpapasalamat sa oras na ito, sa mga salita po ninyo na nahayag. Yes, Lord, nandyan po kami kaawa. Napilit po kami pinababagsak. Pilit po gumagawa ng mga adla para di po kami makapagpatuloy na maglingkod. Pero dalangin ko po, Lord, na sana makita po namin ang inyong plano sa aming mga buhay. Na kami hindi po dinala sa lugar na ito for a purpose. Para kami magbago. Para kami sumaya. Para kami nagbigay ng kagalingan sa buhay po namin. Yes, Lord, marami po kami mga karamdaman. Marami po kami mga problema na pinagdadaan. Kaya dalangin ko, Lord, na kayo po patuloy na maging liwanag, maging pag-as, maging kasiyahan po namin sa aming mga buhay. Sapagkat alam po namin lahat ng bagay na ito ay pinadadanas siya sa aming mga buhay para kami lumakas. At nawa ko, Lord, pag dumating yung tayo na kapoy, inyong pong pinagpala, kasana po, huwag namin ipagtanong ang mga bagay na para sa inyo. Matuto po kami magbahagi. Matuto po kami magbigay, lalo-lalo po sa inyong pong gawain. Kaya Lord, dalangin po pagkatiwalaan niyo po ang bawat isa. Sa kanilang mga business, sa kanilang mga trabaho, Lord, talaguin niyo po. Pagandahin niyo po, i-promote niyo po, Lord, ang bawat isa. Nang sa ganun, matugulan po kanilang mga pangangailangan sa mga araw-araw. At mas lalo po kami mas magamit sa inyong pong gawain. Bless you rin po, Lord, mga nanay, tatay, at niyo pong bigyan ng kalakasan, tulungan sa kanilang pong mga pinagdadaanan. Naman po mga pagsubok. Patuloy, Lord, nabigyan niyo po siya ng kalakasan. Sa buhay po namin, hindi po kami nag-iisa. Sapagkat meron po kami Diyos na pwedeng lapitan. Diyos na pwedeng ipagkatiwala ang aming mga buhay. Ilalapit din po namin, Lord, mga young people, mga anak, na sana po mahali sa katigasan ng ulo, matutong sumunod, matutong maglayos, mahiwalay sa masamang bisyo, masamang gawain. Matutong, Lord, na every Sunday kaming lahat ay magsama-sama para ikaw ay aming purihin, taas, sambahin sa Espiritu ng katotohanan. Kaya, Lord,
patuloy ang papulit pasasalamat sa inyo. Bless niyo po ang church po ito. Na sana po patuloy niyo po maging sentro. At lahat ng mga tagumpay ay aming pong ilalaan sa inyo pong pangalan. Pinupuri po namin kayo ginalakila. Lahat po niya aming dalangin. Hinihiling po namin sa matamis na pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen and amen. Amen. Thank you, Lord. Lahat ay naging ibigay na ng ako. Sis, yan na lang. Sige po. So maraming salamat po. So yung announcement lang po natin. Ano po, month of October, pag-pray natin. Yung Pastor's Appreciation Month, yung ayos. Ano po, kaya patuloy yung pag-pray. Yung mga pastors, ano po, mga kasama po natin mga pastor, sa Good Shepherd. Ilapit po natin sa mga. Meron po pala tayong birthday greetings mamaya. Pagkatapos po natin tayo ng offering, dahil kung mag-birthday ko si Pastor Park na October 15, ay babagin po natin siya ng birthday greetings. Ako, mamaya, pagkatapos po ng ating pong pangangabahan. Sige po, tayo po dumako sa ating pagkakaloob. Sige po, sa ating offering, tayo lahat na tumayo. Sabay-sabay natin kasi ako, ang ating pagkakaloob po, dahil po ba may operation po ba ako pamibigay. Sige, sabay na ako, kasi natin may flash yan. Sige po.